I-impeach si VP Sara kasi wala namang kabuluhan yon. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung base natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. Ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba-ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking of hanggang sa dulo, hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kinakailangan magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, suporta po kami. Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pangkalahatan ng mga brothers and sister na mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin, marami tayong kaibigan ng mga politisyante. Kami po ay pinapakita lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami, hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong palakalan. Yun, naniwala kayo, nakita na nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, nung nangyari, bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata Parang ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun sa akin. Pangalawang panghuling tanong ko na lang. Ang mensahe nyo po sa ating mga kababayan, mapa non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo, hindi nyo pababayan na masira yung constitution natin, mapag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman, ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay VP Sara talagang nandoon sa suporta nila kay Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Ayan, panghuling mensahe nyo po, iukol nyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300, magpa 5,400 na po ang viewers ko at saka sa ibang mga kasamahan natin. Baka mamaya nanonood si VP Inday at saka si Tatay Digong. Mensahe nyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. Kasi Ma'am VP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, mayroong mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam nyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po patunayan natin na talagang yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita nyo po ang Muslim Alliance
sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si Mayor Monty Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang, isa pong former Eminilip Commander yan, former admin ng Golden Moss. Isa po yan nire-respeto sa amin, nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin si Abdurauf, siya po ang Vice President ng External sa Muslim Alliance. At saka yung Secretary General, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James. Sana yan yung mga ibang presidente ng grupo. Sila po ay nandito. Yung Musba, yung Green Hills Muslim Business Club Foundation, nandito kami. Ako yung presidente nila. Metro Manila Muslim Traders Association, ako din ang presidente nila. Ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance. Yung Barzi, Alex Calama, incoming Vice Mayor ng Maranta, inshallah. Si Walid, si Mox, GPP, yan po ang matayog grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. Kami tanong pa. Sir, mensahe niyo sa mga nagsusulong ng impeachment kay BP dahil sumabong festival. Ikulong sila. Yung nagsusulong naman ng impeachment kay Inday, kung tingnan natin, kalabanan nila yan. Former Senator Dili, ma'am, sana po tigilan nyo na yan. Mayroon na kayong leksyon eh. Sa mapayapang labanan lang, huwag na yung masyadong garapagan. Kasi yung kuwang at saka ombudsman, clear na sila eh. Hindi yan impeachable. Yung mga MP congressman naman, kasi sabi nila mga MP daw eh, nakikita naman natin pumapanig sila sa National People's Army, UNP, no permanent address. Sana po tigilan na. Atupagin po natin kung paano magkaisa ang mga politisyan, kung paano po lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, kung paano po mawala yung gulo sa Pilipinas. Tulad ng BRMM, nag-umpisa ng maayos kasi yung MILF nasa government side na. Kung bakit sila na yung nagpupuli sa ranking nila. Sana po ganyan ang mangyari. Huwag nang away sa politika. Kaya natin magdesisyon yung mga kapatid nating, mga kababayan natin sa 2028 eleksyon. Idaan na lang natin sa eleksyon para po sa mapayapang paraan. Kami po nandito para sa mapayapang paraan. Pinapakita namin na hindi po kami extremist, hindi po kami mga terrorist. Ang mga Muslim po ay walang kasing bait yan. Kung alam niyo lang ang Muslim ay nanampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sir, ano lang, bakit po sabi namin dami ng may confidential fan na official, nakatutok lang sila kay Vice President Inday Sara? Yun ang hindi natin alam. Kasi napakalit lang yung confidential fan niya eh. Doon sa mga billionaires, hindi nila kinakalkal. Kaya sabi ko, demolition job yan eh. Gusto nilang siraan talaga ng pangalawang Pangulo na talagang hindi nila kayang siraan. Kung nandiyan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos na nag-iisa, Diyos niyo, Diyos namin. Hindi po nila kayang siraan si BP. O protektahan pa rin yan ng Diyos na nag-iisa. So, siguro Sir, sir, kailan nag-umpisa yung Muslim Alliance? nag-umpisa yung Muslim Alliance, ito lang pagka-impeach kay bago ma-impeach siya. Oh. Pero yan, hindi nila mamamatayan. Grupo po yan ng mga negosyante sa buong Metro Manila. Siguro, lahat naman nakikita nyo mga pagbigay ng ayuda ng mga kapatid natin Muslim. Sila po yun, nagkaisa sila, talagang lalabanan nila ang mapang-api para lang protektahan yung mga taong naapi. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir, engineer. Nag-impeach. Sigilan nyo na yan. Para makatupag na sa Sir, last na lang. Sir, bakit yan na lang po yung pagmamahal natin sa mga Duterte kay BP Inday? Ako naman, hindi na porke taga Mindanao si Sara ay
kahit mali siya, susuportahan natin. Hindi po yun. Nakikita naman natin yung performance ng tatay niya. Dati, yung mga kali, pwede kang maglakad, hindi ka takot. Yung mga drug pusher, nagsiuyan na ng iba't ibang probinsya, mga Christian man o Maranao, ano pa man yan. Ngayon, nagsibalikan na. Anong ibig sabihin? Open na naman yung drugs. Kaya po, sana pagkaisa natin na doon tayo sa mapayapang paraan. Huwag na natin sirain yung term ni BP Sara. Maghintay kayo sa 2020. Pwede po natin, sige, lumabang kayo, patas. Para po makita natin yung hatol ng sambayan ng Pilipino. Thank you, thank you. Sir, mensahe mo na lang po sa ating mga kababayan. Last na lang po yan. Nagbinsay na ako kanina, Ano pero ba sige, pala? ulitin ko. Sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig, mga OFW, magkaisa na po tayo. Labanan natin ng mapang-api. Ito, anong sign ito? Kailangan labanan natin. Huwag kayong matakot kasi po nandiyan ang Diyos na nag-iisa. Tutulong at tutulong pa rin yan. Kaya kami, nagkaisa kami, talagang lalaban kami hanggang sa dulo. Protektahan namin ang tama, protektahan namin ang batas. Kaya po, magkaisa na tayo. Kung may kabagatan kayong mga congressman na kasama sa nag-impeach, sabihan nyo sila na itigil na nila yan. Wala rin patutungan yun. Lalong magkakagulang Pilipinas kung sakaling ma-impeach nila na hindi naman impeachable yung hatol nila kay BP Sara. Salamat, sir. Thank you. Shukran, shukran. Isang tatlong sigaw ng Duterte at saka Allahu Akbar. Duterte. Du. 1, 2, 3. Duterte! 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!